Sa isang tahimik na lugar sa Leyte, sa kahabaan ng kalsadang ito, isang dambuhalang barko ang bigla na lang lumitaw na bumagabag sa mga residenteng nakatira rito at itinuturing nilang halimaw. Ang dambuhalang barkong ito ay isa sa mga tinuturing na dahilan ng pagkasira ng iilang mga kabuhayan ng mga residenteng nakatira rito. Ang dating masaganang palayan ay nagmistulang parang swimming pool. Talagang malaking epekto yan. Katulad yung tanaman sir. Bali, 2 hektare yan. Hindi na kami nakatanim. Bakit, sir? Kasi kunting ulan, tubig kaagad. Paano naman kabuhayan namin? Wala na talaga. Sa harap nito ay merong mga yero na nilagay. Pinipigilan nilang makatawid papunta rito sa kabila. Hindi nila pinapayagan na magpatuloy yung operasyon. Mula Tacloban City ay kinakailangan kong mag-travel ng mahigit 2 oras para marating ang bayan ng MacArthur, Leyte. So nakikita na natin ang higanting barko dito mismo sa harap natin. Maghahanap tayo ng pwesto kung saan tayo pwedeng makakuha ng video. Ayan. Dito. So nandito po tayo mismo sa labas netong barko. So titingnan po natin dito. Yan. So ito po yung Barangay Maya. So itong kinatatayuan ko, ito mismo yung kalsadang papunta sa Aboyog, Leyte at papuntang Dulag, Leyte. Sa harap ko mismo makikita natin itong napakalaking barko. Ang barkong ito ay tinatawag na cutter dredger ship na karaniwang ginagamit sa pagmimina na pagmamayari ng China. Nagsimula itong maglayag dito sa Pilipinas noong December 2025 at nakarating ito ng January 2026 at nang makasampa ito dito sa bayan ng MacArthur, Leyte ay sinimulan na nila ang operasyon na ikinibahala ng mga residenteng nakatira rito. Kung kaya naman, nagkaisa ang mga residenteng nakatira rito at nagsagawa sila ng pagpoprotesta laban sa black sand mining dahil sa matinding pinsala na dinudulot nito sa kanilang kabuhayan. Mapapansin dito ang pagkawala ng mga punong kahoy sa bawat dadaanan ng barkong ito, lalong-lalo na ang mga nyug na tumutubo rito. At isa pa sa mga itinuturing nila na pinaka-naapektuhan ang pangunahing pinagkukuhanan nila ng kabuhayan. Ang dating tinataniman nila ng palay ay nagbistulang karagatan. So dito, karamihan ang nakasulat, save our home, save our farmland, save our Mother Earth. Ayan, stop black sand mining. So dito mismo sa kinatatayuan ko, makikita natin yung mga tarpaulin na inilagay ng mga residenteng nakatira rito sa Barangay Maya, MacArthur, Leyte. Dito makikita natin talaga na nilagyan nila ng mga tarpaulin kung saan mababasa yung kanilang mga hinaing. Kagaya na lang na nakasulat dito, kinabukasan ay alagaan, pagmimina ay tigilan, no to mining. Binabantayan nila itong area para hindi makalabas yung napakalaking barko na ginagamit para kumuha ng mga black sand mining. So makikita nyo po, meron pong nakaharang na mga yero dahil pinipigilan po nilang patawirin papunta ron sa kabila. So makikita po natin dito sa kalagitnaan ng kalsada na hinahati nitong pagitan ng dalawang isla ay
makikita yung napakalaking barko na ginagamit para sa mga mining o tinatawag nilang cutter, ship, dredger. Hindi nila pinapayagan na magpatuloy yung operasyon ng black sand mining dahil sa marami na daw mga maaapektuhan na mga residenteng nakatira rito. Ayan o. So makikita po natin, hinahakot nila yung mga kagamitan galing dun sa loob papunta rito. At dito itinatambak. Isa ito sa mga kagamitan na ginagamit sa pagmimina. Dahil nga kasalukuyan pong itinigil na yung pagmimina rito ay inililigpit na nila. At maraming mga residenteng mga nakatira rito ang nagbabantay na hindi makatawid yung barkong yan na nasa harapan ng kalsada. Kasi kapag nakatawid po yan papunta rito sa kabila ay talagang patuloy na sisirain yung mga lupa na taniman ng mga palay. Sabi nila, yung areang to dati ay hindi daw lumalaki yung tubig. Pero ngayon, simula nang nagsimulang mag-operate yung pagmimina dito sa bahagi ng MacArthur Leyte, kunting ulan lang ay bumabaha na. Kagaya ng nakikita natin na tubig dito na nanggagaling pa sa dagat. Biruin nyo, yung dagat na makikita po natin doon sa kabila, napakalayo. Pero dahil daw sa pagmimina at patuloy na paghuhukay ng mga black sand ay talagang nakadaloy na dito sa kabila yung tubig dagat. Makikita nyo naman po, ayan po. So yung mga pipe na ginagamit nila, na nililigpit nila, isa pala sa ginagamit dito sa areang to para pagdaluyan ng tubig. So tinabunan nila sa pamamagitan ng mga buhangin nito para makadaloy doon sa kabila. Makikita po natin yung bahay doon ay malapit nang maabot ng tubig. Isa yan sa mga hinaing ng mga taga rito na hindi makatawid itong dambuhalang barko at maitigil na yung pagmimina. So sa ngayon po makikita po natin ay kasalukuyan pong naitigil na ito. Ano yung pangalan niyo po, te? Geraldine po. Geraldine. Oo. Taga rito po kayo? Oo, Maya. Sa Barangay Maya, MacArthur. Ano po yung masasabi nyo sa nangyayaring pagmimina dito sa lugar nyo? Dakong baha namin. Ha? Baha. Bumabaha na. Oo. Nang simulan yung pagmimina, bumabaha. Oo. Ano nangyayari? Saan umaabot yung tubig dito sa bahay nyo? Mabot namon ko anin tubig dito sa kubo. So, itong bahay nyo, inaabot na ng tubig. Oo. Ano yan? Normal lang ba yan na kahit umuulan lang o kung bumabagyo? Normal. Normal. Oo. So, kapag umuulan, inaabot na kayo. So, dati, wala yan. Paray. So ibig sabihin, malaki yung naging epekto sa inyo ng pagmimina na ginagawa dito sa barangay ng Maya. Itong kinatatayuan yung bahay, saan umaabot yung tubig? Ano? Dito na nabot nila ng arsada. Dito? Oo. So bumabaha hanggang rito, Oo. papunta rito. So yung tubig na dumadaloy sa likod, tubig ulan po ba yan? Okay. So mapapansin nyo, matatanaw natin yung mga taniman ng palay na naapektuhan doon sa areang yon. So kung titingnan natin mula dito sa gilid ng kalsada na kinatatayuan ng barko, ay meron ng daanan papunta ron sa kabila kung saan ibinabagsak yung mga gamit na nanggagaling doon sa loob. Yung natatanaw natin mula doon sa taas, isa rin sa mga target nila kung kaya naman hinarangan itong area dito sa gilid nitong barko kasi ayaw nilang makatawid itong barko papunta ron sa kabila kasi isa rin yan sa mga target ng mga nagmimina na pagminahan dahil nga sa
maraming mga black sand sa areang yon. So, ang isa sa mga kinakatakutan ng mga residente dahil unti-unti nang naapektuhan yung kanilang hanap buhay, lalong-lalo na yung kanilang mga pananim. Isa na dito yung mga nyog na nawala dito sa areang to. Makikita naman po natin na tila ba ay naglaho na parang bula. At yung mga taniman ng palay nila ay nagmistulang parang swimming pool na dahil daw sa pag-apaw ng mga tubig na nanggagaling doon sa dagat. At yung iba naman dito sa area, dito sa gilid nitong kalsada, ay itong tubig na to na nakikita natin ay galing daw yan sa pag-ulan-ulan nung mga nakaraang araw. So dati daw hindi po natatambak yung tubig dito dahil nga daw sa ginawang pagmimina dito sa barangay ng Maya ay unti-unti nang hindi makadalo yung mga tubig, kung kaya natatambak na ron sa areang yon. Kaya naman yung ilang mga kabahayan makikita po natin na dinadaanan na ng mga tubig at kunting pag-ulan lang ay bumabaha na agad. So makikita naman po natin yung ibang mga palayan doon na hindi na tinaniman ng palay dahil na nahihirapan na silang makapagtanim dahil sa paglaki ng mga tubig. Kausapin po natin yung mga taga rito at subukan po natin kunin yung kanilang mga opinion kung ano po yung mangyayari, kung ano po yung masasabi nila dito sa areang yon. Ako si Vincio Ludo, taga rito ko sa Barangay Maya. Nag-abrigada kami kasi kawawa naman kung hindi kami mag-ano dito, mag-abrigada nga. Malaking tambuhalan na yan, nga, barko na yan. Wala, tubig na nandito, yan kung maano yan, magkatuloy yan doon pagmimina. Alam mo, Busing, wala nang kinabukasan yung sunod generasyon. Anong pagbuhayan pa nila? Wala na. Kasi kung magmimina yan doon, malaking talaga impekto kasi kunting ulan lang, baka agad. Katulad yung tanaman sir, bali 2 hektare yan. Hindi na kami nakatanim. Bakit, sir? Kasi kunting ulan, tubig ka agad. So ibig sabihin pati yung mga taniman ng palay nyo naapektuhan? Oo. Yun sila alam niyan nila. Dinrobing yan doon ano. Kagapon ng ulan, di ba? Ano, nakarang araw ulan. Wala na, malaki talagang tubig. Paano naman kabuhayan namin? Wala na talaga. So apektado po kayo. Oo. Ano yung mensahe nyo sa gobyerno? Hindi, yung mensahe namin talagang ipapigil yan sa pagmimina kasi wala na kami kabuhayan. Kawawan yung mga sunod generasyon, wala na. Last week of December dumating sa dagat. Tapos nakasampa rito sa gilid ng highway. First week ng January nag-start na sumampa. So ibig sabihin nung makita nyo na malapit na ito makatawid papunta ron, ay talagang nag-alsa na kayo na harangan yung kalsada para hindi makatawid. Nakikita ko, sir, na puro palayan yung nandun. Sa ilalim ng palayan, doon maraming black sand, high grade. So ibig sabihin, sa ilalim ng mga palayan na yon, maraming black sand, doon nila hukayin. Maapektuhan yung mga pananim na palay. Kung kaya naman nagpupursige silang makatawid dito kasi ang black sand, isa yan sa mga ginagamit na ginagawang bakal. Ayan. Anong pagmamayari ng kumpanya ito, sir? MIPC. MIPC. Taga rito po sa Pilipinas o taga ibang bansa? Pangalan sa bayan namin, Arthur Iron Project Corporation, pero ang operator, Chinese. So ibig sabihin, nakapasok sila dito sa Pilipinas, yung mga Chinese. Biruin nyo, pati mga Chinese pinapasok tayo para pagkuhaan ng mga likas na yaman. Gaya na lang ng mga buhangin na karaniwang ginagawa sa paggawa ng mga bakal at iba pa. Yun. Mahigit 1 buwan din
bago makaparating dito sa Pangpang itong barko at isa sa mga naging panganib ng mga taga rito sa bayan ng MacArthur Leyte. Ilang katao kayo sir na nagpapalitan ng duty dito sa shelter na to? Marami. Kasi may scheduling kami per barangay. So kasi ilang barangay ba yung MacArthur Leyte? 31 pero yung talagang nag-scheduling dito yung affected lang. So ilang barangay yung mga affected? 7. So anong mga barangay yun sir? Maya, San Pedro, Romualdez, Liwayway, Danao, Villa, Imelda. So araw-araw yung ginagawa? O 24 hours ba yan? 24/7. 24/7. So ibig sabihin, meron lang kayong mga nakatalaga. For example, yung barangay Maya ngayong araw. Dito na rin kayo kumakain. Ayan. Narinig naman po natin kung ano yung kanilang mga hinaing dito. So siguro dito ko na rin tatapusin itong video. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa araw na to. Samahan niyo po ako sa susunod na mga biyahe natin. At kung nagustuhan niyo yung vlog natin, huwag niyong kalimutang i-like at i-share at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.